gamitin yun eh. Sabi niya pwedeng Right, gamitin yung pero outward inatas ko curve ng na konti. parang circle. No? Yung outer limit ng EEC. 9,500 Pwede namang i-drawing yun eh. viewers daw, Gamit dami nila viewers. yung mapping software at saka yung navigation Naririnig niyo ba si system na Marcoleta? sinasabi nila. Nagtataka nga ako, with the use of Leonardo, this, naririnig ba si at meron Marcoleta? silang precise geospatial data, bakit hindi natin ma-drawing? Lalo ako nagtataka Yan kung na, bakit hindi natin ma-drawing with those data Sige. and precise instrumentation na meron pala sila. Gusto Pero kong again, pagsamahan, yung makausap natin sila at matanong na meron pala kayong kakayahan na ito. Eh, yung outer limit pala ng ating EEC, ma-drawing naman pala natin using all this instrumentation at saka yung mga precise data. Paraan tayo. Mo doon sa administrative map na binanggit mo kanina, hindi man lang in-indicate yung ating EEC. Pwede namang iguhit lamang doon eh. Opo, pero Senator, you're one of the best lawyers in this country. No, Hindi naman. No, I will dispute you. Hindi, talagang i-insist ko po. One of the best, no? Legal luminary. Eh, malinaw naman po sa inyo yung ating domestic laws, no? Yung Maritime Zones Act, yung ating Philippine Baselines Law, yung consistency ng ating domestic law doon po sa UNCLOS. Malinaw naman lang po natin. hangganan Sige lang ng tayo, ating guys. exclusive Sige economic lang zone. tayo. At base po sa 2016 ruling, napakalinaw po ng ating maritime entitlements, pati na po doon sa KIG. Ang point ko po, don't you think by harping on these issues, you're basically helping the cause of China? Hindi ko narinig yung huli, Christian. Nagkaroon ng parang... Hindi narinig yung China eh. Diyan tanong ko po, no? By continuously harping on this issue of a West Philippine Sea map, don't you think you are basically helping the cause of China? No, you're helping the China! Or purposely? Diyos ko po, Lord Rudy. On the contrary, Christian alam mo, gusto ko ngang palakasin natin ang pagkakaintindi ng mga kababayan natin dito sa ating pinaglalaban. Gusto ko palakasin, no? Sir Alam mo Leonardo? ba na yung unang pagdinig namin sa CA, yung Captain Pilar, hindi pala niya alam na yung 4 na features na occupied natin sa KIG. Ang akala niya pala ay nandun sila inside our EEC. Ito kapitan ng isang opisyal ng ating armed forces. At ang pagkakaalam pala niya, yung mga features sa KIG ay nag-generate ng exclusive economic zone. Sa akin palagay, sorry for cutting you off. Pero napanood ko po yung portion na yun. Ang dating sa akin parang naging tentative yung sagot niya dahil may takot. Dahil nagpapakonfirm siya. Yung binanggit niyang give. Kinabahan dahil nagtatanong. Tsaka mukhang na-confuse siya because of your premise eh. Napaghalo ninyo yung maritime entitlements sa ating exclusive economic zone at saka doon sa status ng ating teritoryo sa KIG. Hindi, sabi ko, Christian, nung umpisa pa lang, sabi ko, Mr. Chair, sabi ko, alam mo, nireview ko lahat ng credentials nitong 34 na opisyal na nasa ating harapan ngayon. Alam kong kinakailangan nating i-confirm sila sa araw na ito. Wala akong question sa kanila, kahit isa. Pero gusto ko lang samantalahin ka kung pagkakataong ito, makapagtanong sa kanila para yung ilang mga bagay-bagay na hindi, halimbawa, masyadong naintindihan, ay makita natin. Ganun ko pinremis yung aking umpisa, Christian. Sa palagay ko naman, ay hindi naman ako yung taong nananakot. Wala naman akong karapatang manakot. At nasabi ko na sa kanila na kailangang ma-confirm nila. Ma-confirm namin silang lahat sa araw na yun. Okay. Ang kasi nangyari po ron, nung napanood ko po yun, ibinalik ninyo yung Magallona versus Ermita ruling na na-desisyon na po ng Korte Suprema. Ano po ba yung pinaka-objective niya ron? Why did you shove it up? Doon ba nasabi ba doon yung Magallona? Hindi niyo po binanggit yung ano. Hindi niyo binanggit yung ruling, pero the points that you raised, yun po yung ni-raise ng Magallona petition. Hindi kasi pinag-uusapan nga natin. Puro karagatan ang pinag-uusapan natin, Christian, walang territory rito. Ang nangyari kasi sa Magallona versus Ermita, ito naman alam mo na rin, yung ating Republic Act 3046, ito'y dated 1961. Na-compute na nila yung kalakhan ng ating territorial sea. And it was based on our constitution. Ito yung national territory. Alam mo na rin to. Kinompute nila ng ating territorial sea ay halos 274,000 square miles. Ngayon, nung pagtibayin yung 9522 at naging batas ngayon, kinwestiyon nga ito, pumunta si Professor Magallona sa Korte Suprema. Nangyayari naman ito sa malimit na pagkakataon, Christian. Alam mo rin na maski nga yung gaan ng 2025 talagang itinakbo sa lahat ng kababayan natin na meron silang issue on constitutionality. Talagang pupunta sa Supreme Court, and it is a process that is allowed by law. Ganun ang ginawa ni Professor Merlin Magallona. Pero bakit po ni-revive? Bakit po ni-revive recently?
Sorry po. Bakit yun na-revive recently? Yung punto ni Magallanes na na-decision na. Because ang nangyayari, ako nga yung nababansagan na parang tinatalikuran ko at meron akong gustong teritoryong alisin sa Chinador ating daw kayo. Chinador. Ang tawag sa Chinador. kilala mo naman kung sino yung tumatawag sa akin. Imbes na intindihin niya yung aking sinasabi. Tingnan mo na lang, ang pinag-uusapan kasi natin, Christian, is territorial sea. Alam mo na rin ito, territorial sea is part of our territory. Unlike our exclusive economic zone, hindi Sovereign parte rights. yun ng ating territory. Ngayon, isipin mo naman, 274,000 square miles. Pagkatapos na madesisyon na ng Republic Act 9522, nauwi na lang tayo sa 32,000. So ang nawala sa ating teritoryo, by way of territorial sea, Christian, is almost or more than 244,000 square miles. This is more than our land area of 300,000 square kilometers. So kung pag-uusapan natin, kung merong nawala sa ating teritoryo, maraming nawala. Di ba sinasabi natin, Christian, we cannot even give up any inch of our sovereignty, of our territory. Bakit ito ang nag-give up? Ay more than 242,000. Opo, that was your contention. Pero basahin ko lang po yung bahagi ng Magallanes ruling kung saan in-address po yung binabanggit ninyo. No? Ito po sa mga viewers natin. On the contrary, RA 9522, ito po yung baseline law natin ng 2009. Sabi ng Supreme Court ruling, by optimizing the location of base points, increased the Philippines' total maritime space, covering its internal waters, territorial sea, and exclusive economic zone by 145,216 square nautical miles. At meron silang table na nilabas po. Yes, Christian, naintindihan ko yun. Pero sinasabi ko nga, sinabi din na sa ponensya, na ang ponente dyan ay si Justice Carpio. Sabi niya, yung loss natin sa territorial sea was more than compensated ng ating gain in exclusive economic zone. Hindi ganoon, Christian. Sapagkat ang territorial sea is part of our territory at iba ang rights niyan. Iba ang dominion natin diyan. Baka hindi niya masyadong nakita yung pagkakaiba ng territorial sea at saka exclusive economic zone. Pero meron binanggit dito po sa ruling na basically this was in compliance with international law, with UNCLOS, for a state like the Philippines to identify, measure, delineate its maritime zones. Hindi po ba? Hindi niya pinapakailaman yung teritoryo. It's a separate issue. Christian, ibig ba sabihin, nung kilalanin natin ang UNCLOS, ang ibig bang sabihin, kailangan ito ay mag-violate ng ating saligang batas? You will have to remember na nung pinirmahan ng Pilipinas ang UNCLOS sa pamamagitan ni Senator Toring Tolentino, mayroong 8 declarations na kasama doon, Christian. 2 doon ay importante at sangkot sa pinag-uusapan natin ngayon. Anong ibig sabihin nun? Isa sa declaration, yung pagpirma natin sa UNCLOS, hindi dapat babangga sa anumang provision ng ating saligang batas. At ang isa pa, ay hindi babangga sa anumang domestic law ng ating bansa. Ano ang binangga ng UNCLOS ngayon? Yung mismong national territory. Ano pa yung isang domestic law? Yung Republic Act 3064. Yung sinasabi ko nga, na na-compute na natin ang kalakhan ng ating territorial sea. 274,000 square miles. Nauwi na lang sa 32,000. Ito ay isang, sabi ko nga sa iyo, kailangan siguro, ang susunod na generation will pass judgment on this kind of decision. Sapagkat nawala talaga ang ating territorial sea. Very crucial yung binabanggit ninyo, no? Mahirap pag hindi po nasagot yan eh. Ang sagot naman po ng ponente dyan, si former Justice Carpio, basahin ko na lang po no, para malinaw din sa mga viewers natin. In Magallanes versus Ermita, in 2011 ruling, petitioners claimed that the Philippine territorial sea extended beyond 12 nautical miles up to the 1898 Treaty of Paris lines, encompassing large areas of Philippine EEZ and even parts of the high seas as Philippine territorial sea. This would violate our constitution, customary international law since the 19th century, and UNCLOS. So basically, pag in-insist kasi yung sukat, yung rectangular lines na binabanggit ng Magallanes petition, bukod sa violation na binabanggit po rito ng ruling, magmumukha po tayong balasubas, hindi po ba sa international community? Kasi pag nakita natin yung drawing nun, ang laki ng sakop. Hindi ganoon ang ibig sabihin nun, Christian, sana marami tayong panahon. Ang totoo niya, nung i-drawing niya, yung mismong sakop ng ating EEZ, kasi sabi ni Justice Carpio sa kanyang ponensya, at nandun din sa ponensya yung drawing, yung mapa, at doon ay nilagay niya yung laki ng exclusive economic zone na nagko-compensate sa loss natin sa territorial sea. Nakita mo ba na yung paano niya din drawing yung EEZ? Sinakop niya pati yung kalahati ng Taiwan at saka yung Sabah nakuha rin. Hindi ganoon lalong malugha ang nangyari. Kung halimbawa isasangguni natin do sa ating saligang batas, Christian, hindi natin pwedeng alisin yung 3 treaties na nandoon. 3 treaties ang binabanggit ng ating 1935 Constitution. Yung Treaty of Paris ng 1898, yung Treaty sa Washington ng 1900. Dalawa yun. At saka 1930. Nakalagay doon to the point of the treaties. Kaya makikita mo yung pag-compute noon, hindi mo pwedeng alisin yung epekto ng mga treaties, dinefine. Alam mo sa 9522 naging maingat si Senator Miriam, kung mapapansin mo sa mga journals na kanyang tinayuan. Hindi siya nag-set ng limit ng ating territorial sea.
nangamba nga siya na maaaring bumangga ito sa ating saligang batas. At tama siya. Binangga talaga yung ating fundamental law. Hindi na, parang ang nangyari sa pagdidesisyon ni Justice Carpio, parang na-amend niya yung Constitution. Alam mo kung bakit? Nawala nga yung territory natin, ng 242,000. Ito hindi kailanman niya pwedeng i-deny. Nawala talaga ang mahigit 242,000 square miles. Sinong sasagot dito? Opo, nabanggit niyo po si former Senator Miriam Defensor Santiago na sa mga viewers natin, kung hindi niyo na naalala, dati po siya namuno ng Senate Foreign Relations Committee. Okay? Yes. Nabanggit din, na-quote din siya dun sa Magallona ruling. Basahin ko na lang po, no? Ang sabi ni Miriam dito, if we put them inside our baselines, we might be accused of violating the provision of international law which states, drawing of such baseline shall not depart to any appreciable extent from the general configuration of the archipelago. So sa loob ng ating baseline, dapat magkalapit ang mga islands. Dahil malayo ang Scarborough Shoal, hindi natin masasabing malapit sila sa atin, although we are still allowed by international law to claim them as our own. Yun, hindi po Yes, maliwanag yun. Kung mapapansin mo, doon sa bill ni Senator Miriam nung pinag-uusapan pa yung 9522, wala siyang Senate na limits. Ang ginawa lamang niya ay nag-propose siya ng 5 amendments ng base points. Yun ang maliwanag doon. Kasi alam niya na kung ano man ang mangyari sa UNCLOS, hindi siya dapat bumangga sa batas natin, lalong-lalo na ang ating saligang batas. At itong inapatunayan nga ay talagang nagkalaban ito. Ito yung ipinunta ni Professor Merlin Magallona. Inahanapan niya ng katwiran, kaya sabi niya, unconstitutional ito. Dapat sana ang nangyari, doon lamang sa pagkawala ng ating territory, nakita na sana natin na talagang unconstitutional. Pero ang nangyari nga, yung iba ang pinanigan, yung parte ng petitioner. Opo. Pero even then, dahil unanimous yung decision ng Korte Suprema dito, again, I revive the points raised by the petitioner that had been decided long ago, as early as 2011. What purpose does it serve? Yung purpose kasi kinakailangan ma-review natin na tama kaya yung pagkakadesisyon noon. Maaaring wala na tayong magawa because naging parte na ng ating batas. Kasi final executory na yun Pero hindi nangangahulugan na walang pagkakamali. Somebody should admit that there was a blunder there. Kasi nga, nawalan tayo ng territory. Paano natin, halimbawa, i-rationalize ito? Halimbawa, babangon ang mga issues ito in the next generation. Lilitaw, makikita nila, bakit natin pinayagan na talagang nawalan sa tayo ng territorial sea ng ganun kalaki, which even covers more than our land area. Kasi hindi natin masasabi, Christian, merong babangon ng mga kababayan natin hindi sa panahon natin siguro, sa mga susunod pang mga salinlahi, pwede nilang questionin ito. Kaya ko lang nire-raise ito. Okay. Again, I just want to make it clear, Senator, no? Kasi baka naman unfair sa inyo na pinagbibintangan kayo ng marami na senador. Para malinaw po, no? You recognize the West Philippine Sea. You recognize our maritime entitlements. You recognize that the KIG is part of our territory. Tama po ba? Yes. All of the above. At gusto kong lalo nating panindigan kung ma-drawing natin. Yun lang naman ang advocacy ko Mas So, maganda very passionate kayo rito sa inyong pinaglalaban, hindi po ba? Passionate ako, kaya nga sa mga susunod na araw, gusto kong ipatawag sa ng NAMRIA na i-advise ko sa kanila, nasaan bang obstacles natin, nasaan bang difficulty, pagtulong-tulungan natin para sa ganun ay may drawing natin, kagaya ng ginawa ng Vietnam. Speaking of passion, no? Matanong ko lang din po kayo. Bakit parang tila baga hindi nyo masyado o hindi nyo nako-condemn yung patuloy na pangaharas po sa atin ng China sa ating sariling karagatan? Alam mo, Christian, i-condemn ko ng publicly yun, halimbawa, ano kaya ang makukuha nating ganansya? Alam mo, nagawa ko na ito, not publicly condemned nung ako'y imbitahan ng ambassador ng China. Nasabi ko sa kanya ito Ilang bagay ang nasabi ko sa kanya. Yung halimbawa, yung Panganiban Reef, halimbawa, sinabi ko sa kanya, tsaka yung Ayungin. Kasi marunong siyang mag-English siguro sa tagal niya sa Amerika, Christian, medyo kung ikukumpara doon sa kanyang predecessor, mas ito mas makakapalagayan mo na alam kasi yung communicative skill, medyo sabi ko pa sa kanya, yung iba biruan pa nga Alam mo, sabi ko yung Ayungin at saka yung Panganiban Reef, na kung saan sabi ko, doon sa Panganiban Reef, naglagay silang installation doon Hindi ko alam kung anong klaseng installation nila Alam mo, ito ako low tide dito Sa totoo lang, sabi ko, kahit anong ilagay yung installation diyan, that will not change the geography of the feature. Amin talaga yan sabi ko ganyan. At pagkatapos ako, dahil humirap, sabi ko, kasi nagko-complain siya na, alam mo naman, kanyang hirap ko ngayon, bago pa lang ako, 1 month pa lang ako sinabi kanya ng Department of Defense, China kanya cannot be trusted. Pwede ba kanyang
matulungan mo naman ako kasi gusto ko talaga makipag-usap to as many secretaries of your departments. Bakit po Lalo kayo, na Sir, Senator, bakit kayo po nilapitan ng Chinese ambassador? na inimbitan niya ako. So, Pero bakit sinulatan- kayo yung gusto niya mag-go-between? Ano pong meron? Close po ba kayo dati? Hindi, paano naman akong close? Ngayon ko lang nakita yun. 1 month pa lang Nga siya po rito. pero bakit parang sa inyo siya humingi ng tulay? Eh siguro kung sinamantalan niya siguro dahil inimbitan niya ako. Kasi nga nasabi ko rin kasi sa kanya, hindi ba tayo kako pwedeng mag-usap muna yung mga bagay na pwede natin pagkasunduan muna. At sinabi ko nga sa kanya yung traditional fishing rights. Alam mo kung magsimula tayo dito. Introducing the new Isuzu UX. Take the lead. What's up, guys? Quick run. Whew, pagod. Pero excited ako kasi dala ko ang favorite go-to meal ko pag nasa labas. San Marino Corn Tuna. O, di ba? San Marino plus rice, San Marice. San man abutan, basta may Ako sa Japan. Naayos niyo rin kahit na meron kayong hostilities. Di ba pwede ka kung ganun din ang gawin natin? Sabi niya, nga kasi nga yung nangyari nga paano kaya namin sisimulan? Sinabi nga China cannot be trusted. Yun ang sinabi niya. But do you think China can be trusted? Kayo po, sa pagbasa ninyo, can China be trusted? Kailangan kasi nating sigurong mag-usap siguro para lang makita natin ang bawat isa at maramdaman sa bawat isa. Siguro, kung halimbawa ang gagawin ay puro lang maghang na salita na tutsadahan, baka lalong magkakalayo-layo. Ibes na makuha natin ang damdamin ng isa't isa. Ako naniniwala ako sa pakikipag-usap, mas marami tayong magagawa, Christian. Opo. Pero again, going back to my question, kasi you're referring to your conversations with the new Chinese ambassador na galing po ng Washington. Pero base po sa record, at least, sabilang ko po, no? At least 22 cases of harassment ang ginawa ng China sa ating karagatan since 2022. Bakit hindi niyo po makondem kahit isa po doon? Publicly. Anong condemnation ang Yung maglabas dapat? po ng pahayag. Ito po kasing konteksto, no? Kasi you were very passionate in talking about the maps. You were very passionate in criticizing the likes of J. Tariela and Justice Carpio. Pero bakit hindi niyo magamit yung same passion to assail publicly China's obvious incursions and harassment in our own waters? Alam mo, unang tagapagsalita kasi ng gobyerno natin, yung DFA, Christian, kami mga legislators kami, hanggat may iwasan, ay huwag natin gawin yung lalong Putragis, wala na naman akong sound. Sorry. Ang galing mo naman, Chris Guerra. Rini-reverse psychology mo si si Attorney Marcoleta na senador. Anak ng kamote, oo. O sige, tuloy. Putragis, sorry, maabsat na. Nawala yung sound. Naka-off pa na yung buti, pinaramdam niyo. O sige, tuloy. paglalayo ng damdamin ng mga bansa, Oh. ng pagkakaibigan ng mga bansa. Sa akin kasing palagay, mas mabuti yung nakikipag-usap kaysa doon sa publicly nagagawa ka na hindi naman makakatulong. Kagaya ng ginagawa halimbawa ni Commodore Tariela. Tinanong ko nga yung kapitan kung ano kaya ang strategic advantage na makukuha natin doon. Ano kaya ang economic gain na makukuha natin. Ano daw ang strategic at magiging advantage natin sa ginagawa ni Commodore Tariela na binabatikos niya ang China, pinagmamalaki niya ang Pilipinas at kumbaga talagang ang ginagawa ni Commodore Tariela ay congratulations nga pala kay Commodore, no? Nag-con na siya. Promoted na naman siya. Congratulations kay Commodore. Nako po, Marcoleta, Diyos ko Lord, Rudy. Nako po. Wala na talaga to. Wala na, Sir Leonardo. Naspakan. Dukha, shout out. Kung wala naman, Benny Ramos, shout sila out. naman nagpahayag ng kahandaan na makipag-usap, siguro mas maganda siguro na puntahan muna natin yung yung punto na yon. At kung siguro kung sa pagkikipag-usap makikita natin na hindi naman sila sincere, doon pa lang natin siguro magagawa ng paraan na Alam mo, dapat ikaw, Marcoleta,
pumunta ka sa Kalayaan Island, okay, doon sa may kuan, sa may Pag-asa Island. Tulad yung ginawa ni Hontiveros, nagdala siya ng mga medical team. Pina-check up niya yung mga sundalo, yung mga nakatira doon. Dapat ikaw, no? Kahit yun man lang maipakita mo na talagang maka-Pilipinas ka, ha? Ang nangyayari, totoo sinasabi ni Christian, bakit 22 times na mayroong harassment ang China, bakit wala kang ginagawa? Binigyan ka ng chance si Tariela pero ayaw mo. Gusto mo makipag-debate, di ba, Sir Leonardo? Tapos, hanggang ngayon yung debate, walang nangyayari. Ang dami mong kondisyon, kamote ka eh. Putragis. Basta sabi na, hindi talaga sila pwedeng pagkatiwalaan. Pero hanggat hindi natin sila nakakausap siguro, sa kagaya ng kagustuhan nila makipag-usap sa atin, huwag muna tayo magkukonclude na hindi natin sila pwedeng pagtiwalaan. Ganun po ba? Teka lang, may sagot po ako dyan, pero gusto ko muna puntahan itong binanggit nyo kanina. Sabi nyo, ayun yung discussion publicly, na nakapag-usap kayo privately dun sa bagong Chinese ambassador. In the same vein, bakit hindi nyo po naisip nyo po bang gawin din privately yung pagkastigo sa mga katulad ni Jay Tariela o privately nakipag-usap kayo kay Justice Carpio instead of attacking them publicly with great passion? Sino kaya, alam mo Christian, sila yung nauna. Isip-isipin mo, sasabihin niya sa akin, sinabi ko raw na i-give up natin. Hindi ganun ang pagkakasabi ko. Ilang beses ko Sinabi mo! na hindi ganun ang pagkakasabi ko. I was only trying to strengthen the argument or dramatize the argument na talagang Sir Leonardo, hindi daw niya sinabi na give up daw ang Putragis. Ilang beses natin i-play yung video. Ilang beses natin i-play yung video, Marcoleta. Kaya ngayon, live to guys hindi to delay. Ngayon, 10:30 ng gabi. Ngayon, Sabado, last day ng February 28. Live to mismo kay Christian Isquera, Mabsat. Pinatay ko lang. In-stop ko lang kasi daw, wala daw naman siyang sinabing i-give up. Diba? Ulitin na sabi niya. Di naman daw niya na sinabi yun. sila yung nauna. Isip-isipin mo, sasabihin niya sa akin, Ano sinabi niya? ko raw na i-give up natin. Hindi. Sinabi ko mo nga! Diyos ko, Lord Rudy! Nako po! Hindi Sige. ganun ang pagkakasabi ko. Ilang beses Hindi ko daw na ganun. pinaliwanag na hindi ganun ang pagkakasabi ko. I was only trying to strengthen the argument. Ngayon, sinasabi mo ganyan. Ginagawa mo na lang, bina-buttercup mo na lang o kaya dinalagay mo ng, tawag ng Sir Leonardo? Kumbaga, sinesegue mo na lang. Kasi nga, sangkatutak ng Pilipino, binabatikos ka dahil sa ginawa mo, pati yung mga opisyal ng Kalayaan Group of Islands. So sa may Kalayaan Island, yung mga mayor, lahat sila, yung mga opisyal doon. Dahil sa sinabi mo, i-give up. Di ba? Putragis. Tako po, masama kasi no. Ang laki ng feedback sa'yo. Ramdam mo na nagkamali ka. Ang problema sa'yo, totoo ang sinabi ni Sir Leonardo, ang taas ng pride mo, hindi mo kayang tanggapin ang pagkakamali mo na sinabi mo na i-give up ang Kalayaan Group of Island. Kamote ka, putragis. O dramatize the argument na talagang nakikita ko yung maraming obstacles sa ito. Diyos ko po, Kaya lang Rocky. lumitaw yung phrase na yun. Kung siguro kung makita ko lang si Commodore Tariela na ngayon pala, Rear Admiral na. Siguro kung makita kami para ma-congratulate ko siya. Mas sa mga susunod na makapagdinig namin, Chris. Kung ako sa'yo, sumama ka sa kanya sa Pag-asa Island. Marcoleta, Diyos ko po, Lord Rudy. Sumama ka sa kanya. Tingnan mo naman si Senator Hontiveros. Sumama, nagdala ng mga medical team para ma-check up yung mga sundalo at saka mga nakatira doon, mga community. Sumama ka, gumawa ka, di ba? Ganyan. No? Baka malay mo, bigyan mo sila ng 2,000 na libreng kuryente. Di ba, putragis? Kahit yun man lang matupad mo. Pero mukhang hindi ikaw ang tutupad nun. Si Sandro Marcos ang tutupad sa 2,000 na libreng kuryente. Putragis. Christian, pwede ko rin sabihin sa kanya. Oh. Siguro maanyayahan ko siya sa opisina ko, mag-usap kami ron. Pwede ko naman gawin yun. Willing din po ba kayong sumama sa pagbisita sa Pag-asa? Marami tayo. Putragis to eh. Guys, live to Hindi ko, pita mo, mukhang ka na. Oops, tika lang. Ang sabi niya, bago ako pupunta sa Kalayaan Island, o kaya sa Pag-asa Island, magdebate muna kami ni Tariela. Magdebate muna kami ni Carpio. Magdebate muna kami ni Batong Bakal. O, ngayon, kumasa si Carpio. Ang problema, ikaw, ang dami mong policy o ang dami mong gustong mangyari. Unlimited.
No, wala dapat rules. Dapat kung anong lahat pwedeng pag-usapan ng kamuting debate. Nagkaroon ka pa ng debating gano'n, ano yun, free flow? Pamote. Yung problema, Christian, parang yung political issue na ganyan na parang ano kaya ang immediate naman na benefit na gusto ko munang ayusin, kasi Ano daw ang benefit? Yung plano na pag-imbita sa ni Tariela sa anong magiging benefit? Pilipino ka. Meaning pinagtatanggol mo ang Pilipino. Yung mga nandun. Ganon yun. Diba? Lahat ng mga pumuntang mga senador, tulad ni Senator Ping Lacson, tulad ni Senator Rizan Toberos, anong reaksyon ng mga taga doon? Kung pumunta ka sana doon, nakita mo yung mga pamumuhay nila doon. Diyos ko Lord, ano daw magiging benefit mga kabsat? Tingnan niya. Sabalitin ko sabihin sa kanya. At siguro maanyayahan ko sa opisina kung buusan kami ron. Pwede Pwede ko naman gawin yun. Tingnan niya. Willing din po ba kayong sumama sa pagbisita sa Pag-asa? Marami tayong problema, Christian, parang yung political issue na ganyan na parang ano kaya ang immediate naman na benefit na gusto ko munang ayusin, kasi na-agitate unnecessarily ang mga kababayan natin doon kasi pinipilit kasi nila na sinabi ko ngayon. Sinabi Siguro mas niya! magandang mauna muna na merong maanyayahan ng mga kababayan natin sa KIG para maipaliwanag ko yun. At pagkatapos, siguro kung meron tayong maraming oras sa mga darating na panahon, bakit naman hindi? Makapunta rin tayo, baka naman pwede ka rin naman sumama para sa ganun ay makita mo rin ang kababayan natin, Christian. Pwede ko pong hawiin yung daan para sa inyo, para sa isang Honorable Rodante Marcoleta. Pero going back po dun po sa pinaliwanag niyo, sabi niyo hindi niyo naman intention na sabihin na ipamigay yung KIG. Although again, pag binasa po kasi at pinakinggan yung bahagi ng binanggit ninyo, talagang ang lakas ng dating Parang gusto ipamigay yung ating teritoryo. Malakas punto ko talaga. Kasi hindi po yung first time na nagbanggit kayo ng ganyan last year, basahin ko po yung mismo binanggit ninyo, na nagalit din kayo rito, sabi niyo na misquote kayo. Ang binanggit niyo sa Congress, sa House pa po kayo noon, there's nothing as There's nothing as the West Philippine Sea. It is a creation by us. Sa totoo lang po, kahit nabasahin po ninyo ang ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. I mean, how much clearer can you get? Ganito lang yun. Kasi nga, sa batas natin nakalitaw yun. So, yung sinabi kong it's creation of batas natin, domestic talagang nandyan talaga. Wala namang pagkakaila na talagang nakasulat yun. Define na define. Alam natin kung ano ang mga components ng West Philippine Sea na gustong i-drawing sapagkat ang guide natin nga yung definition. Kaya lang dahil nga sa wala ngang drawing, I think we need to notify also the international community na meron na kaming West. Nakukuha niya yung punto ni Marcoleta, mga kabsat. Naghahanap siya ng drawing. Alam mo, dapat Diyos ko Lord Rudy. Sir Leonardo. Hanapin niya kasi Senator Tolentino, mga kabsat. Sila na lang na magdebate, di ba po, Tragis? Naku po, Diyos ko po, Lord Rudy. Bakit naghahanap ka ng drawing? Diyos ko na. Ay, grabe talaga si Marcoleta, mga kabsat. Guys, delayed na tayo ng 15 minutes, 15, live to ngayon, delayed lang ng 15 minutes. Philippines. Ito makikita na ninyo ngayon. Sa aking palagay kasi, yun ang pinakamabuting gawin natin. Imbes na halimbawa, yung mga kababayan natin na Ulit-ulit na si Marcoleta dito. atin ito. Okay lang naman yung Christian, yung sabihin natin atin ito. Pero more than that, meron naman sana tayong nakatalana sa West Philippines, yung West Philippine Sea, naka-drawing mismo na meron tayong pagmamalaki ngayon talaga. Maski na yung mga Chinese makikita nila. O naka-drawing na dyan. Hindi ba mas maganda sa atin yun, Christian? Okay, balikan ko lang po yung tanong ko kanina, dun sa hindi nyo pagkondena doon sa mga ginagawang harassment ng China sa ating mga mangingisda, Sige, sa ating mga kapwa Pilipino sa West Philippine Sea. So binanggit nyo po, ano yung voting maidudulot nun, tama po ba? Kung publicly magkukondem ako, I am not even the spokesperson of our government. Yan ay But you are a pamahalaan. Senator of the Republic po. Yes, pero hindi yun ang trabaho namin. Hindi makakatulong. Yun naman pala Hindi mo naman pala trabaho. Pero bakit batikos ka ng batikos sa mga nagtatanggol? So, ibig sabihin, ang trabaho mo, bumatikos sa mga nagtatanggol sa Pilipinas? Ibang klase si Christian, mga. Guys, sa totoo lang, ngayon ko lang na-appreciate itong style ni Christian, mga kapsat. Hindi ko talaga siya, actually, hindi nga ako nakasubscribe. Putragis, kasi alam naman natin may something din to. Putragis. Pero ngayon, na-appreciate ko siya, So, kung paano niya i-reverse psychology itong si
Si Marcoleta mo, tragis. na ako pa yung magsasalita to publicly condemn them. Maraming paraan naman kagaya ng nung inimbitahan nila ako. Nasabi ko sa kanila na-articulate ko yung para sa atin. At Are you marami concerned? naman Are you concerned that you might offend China sa anong paraan, Christian? by publicly condemning these harassment by China? Yan, Ang by publicly condemning China, what good will it make? Hindi ba dapat ang ating gawin ay makipagkaibigan sa lahat ng bansa? Hindi ba sinabi ng ating Pangulo? Makipagkaibigan? Bakit? Kaibigan ba turing nila sa atin? Kaibigan ba turing nila sa mga mangingisda natin diyan kung paano nila ipagtabuyan ng mga canon? Ha? What if ikaw yung natamaan ng canon, water cannon doon? Kaibigan? Diyos ko Lord. Sa unang yung unang na-recall ko yung unang State of the Nation. Oh. We are friend to all and foe to none. Hindi ba? Yun ang policy. Opo, pero meron po kasing hindi naman po siya kailangan exclusive, no? Yung mutually exclusive na tipong pag nakikipagkaibigan, hindi naninindigan dun sa ating karapatan. Kasi I think you would agree. Kung sarili pong kaibigan o nagpapakilala ng kaibigan, talagang nakahimpil na sa inyong bakuran na hindi po kayo makalabas para pitasin niya yung tanim na gulay. Kailangan niyo po magpaalam sa kanya. Naharangan na naman tayo. Sige lang. Guys, nag-enjoy ako dito sa live ni Christian. Pagpasensya na guys sa ginagamitan ko ng pinagbabawal na Megaphone diplomacy. Sabi ko nga, Chris, ulitin ko guys, pagpasensya nyo, masyadong maliit ito ha. Ito, masyadong maliit. Yan na lang yung pinakaparaan para hindi tayo i-copyright ni Christian. I will be strict on my function as a Senator of the Republic. Ang maggagawa ng articulation condemning all this, no, ng ginagawa ng China sa atin is the DFA. Ito yung spokesperson ng ating pamahalaan. Hindi katungkulan ng isang senador na magpahayag sa publicly kung ito naman ay hindi makakatulong, kung hindi lalo lang makakapagbigay ng samaan ng loob. Kung babasahin mo nga yung sulat ng DFA. Buti nga si Senator Erwin Tulfo, sabi niya dyan sa mga China, layas! Tragis. Tragis. Hindi, wag nyo kaming inuutos-utosan dito, ha? Lumayas kayo dito sa teritoryo namin, sabi ni Senator Erwin Tulfo. Di ba? Buti pa si Senator Erwin Tulfo, may sinabing ganun, ikaw. Diyos ko po, Lord. Kayo, ikaw, si Amy, si Cayetano, sino ba? Si Robin Hood. Lahat kayo. Pero yung mga nasa majority, nako po. Diyos ko po, Lord Rudy. Pinagtatanggol nila, kaya nila magsalita. Pero ikaw, sa 22 incidents na nangyari, harassment na ginagawa ng China dito sa West Philippines sa sariling teritoryo natin. Anong nasabi mo? Wala. Kasi anong may dudulot nun kapag may sasabihin ka? Bakit? Natatakot ka? Na baka i-condemn ka naman ng China? Nakakaba, ang galing talaga ni Christian, no? Tragis. Sige tuloy. Sa amin, meron akong nakita. Alam mo, even in the escalation of public utterances na yun, dapat guided tayo. Kung merong malinaw na merong malinaw na political or strategic advantage or even national interest. So basta na lang ba ako magsasalita ng ganun na wala namang strategic advantage? Anong may tutulong nun? Kaya ako mas gusto ko. Halimbawa, nung ako'y inimbitahan, at marami namang beses na sa ibang mga functions na i-invite kami. Ako nasasabi ko yun Maski sa harap niya, kahit nung ko lang siya nakita, 1 month old lang siya. Pero nasabi ko sa kanya, yung Ayungin Shoal, sabi ko, at saka yung Panganiban Reef. Alam mo to, low tide elevation, kahit anong gawin mo kung ganyan. Talagang amin ito. Low tide ito It cannot change the geography kahit anong installation ang ilagay mo. Napakalinaw po nung ruling dyan ng Permanent Court of Arbitration pagdating sa Ayungin. Sa atin po yan at pasok po yan sa ating exclusive economic zone. Pero nabanggit niyo po yung strategic advantage of, di ba you ask about it, ano yung strategic advantage ng pagkondena publicly sa China? I'm going to use that same point that you made po na Senator. Ano naman po yung strategic advantage ng publicly assailing the likes of Tariela and Justice Carpio? Alam mo, yung word na assailing, I think that is not the right Criticizing. word. Criticizing or debating with them. I am only explaining my side kasi yung sinasabi niya na kamukha nung actually hindi masyado si Commodore Tariela Yung isang professor sa sa UP. Si Batong Bakal. Si Attorney Batong Bakal. Narinig ko siya minsan na
O merong isa diyan, senador pa nga naghahanap siya ng naghahanap siya ng mapa. Ayan, lumitaw na yung administrative map. Yan ang hirap kanya, hindi man lang kasi nagsusuri o ngayong lumitaw ito, sino ngayon nakakahiya? Yung mga gano'n, alam mo hindi naman tama yung gano'n, eh. Baka hindi niya alam na hindi naman public, hindi naman administrative map ang hinihingi talaga ng IH. So, ang dali naman pag-usapan ito, eh. Siguro kung nakipagkita lamang sa akin, nagkausap kami, ito yung gusto kong sabihin, ito yung dapat nating gawin. Hindi yung pa-interview na sila ng pa-interview. Si Justice Carpio naman, sinabi niyang i-give up ang KID. Sinabi ko na nga, naipaliwanag ko na nga, na hindi naman yun ang talagang pinuntahan ng aking sinasabi. Bakit pa, kahit anong paliwanag ang sabihin ko, ba't ayaw nilang tanggapin? Yun naman ang problema, eh. Dapat Lagay ko lang po sana, opo. I understand yung tampo po ninyo. Sorry po for cutting you off. Pero ang pinagkaiba po kasi, kayo po senador, halal ng bayan, dapat mas mahaba siguro yung PC ninyo when it comes to policy differences and criticism coming from other people. Especially if you're talking with someone like J. Batong Bakal, na isang profesor, isa kasama sa gobyerno, si J. Tariela, isa dating kasama sa gobyerno, si Justice Carpio. Ang point ko po, di ba mas mahaba dapat ang PCE ninyo bilang isang halal na opisyal at senador, very prominent in terms of dealing with policy differences or criticism. totoo na, hindi lamang dapat humaba ang PC, dapat huwag kang onion skin. Alam mo ba ang sinabi sa Hindi na onion skin! Dapat hindi ba? Eh bakit mo binarabara si Attorney Enzo Recto? Doon sa hearing nung nasa lower house ka pa. Iko-contempt mo pa kahit hindi ka miyembro ng Blue Ribbon. Pinagtawalan ka tuloy sa mag-contempt mo. Hindi ka naman pala miyembro. Sasabihin mo ngayon hindi ka onion skin, pero nasasaktan ka sa sinasabing manlilin lang ka. Tragis. Nasasaktan siya, Sir Leonardo, pag sinabing manlilin lang. Pero siya mismo, ang galing niya magsabi na manlilin lang daw itong mga binabatikot niya, itong si Ping Lacson, itong si Carpio. Pero pag siyang sinabi mo manlilin lang, nasasaktan siya. Putragis. Diyos ko, Lord Rudy. sa akin ni Justice Carpio nung tanongin sa isang program na sinabi niya parang Haydarian ba yun? At saka tinatanong siya, how do you rate Senator Marcoleta as a lawyer? Alam mo kung ano sinabi? Nasasaktan siya! The lowest rank lawyer! Putragis! Sabi niya, Senator Marcoleta or Attorney Marcoleta belongs to the lowest rank of lawyers. Alam mo, talagang sasama na ako sa pagkondena diyan kay Justice Carpio. Sa binanggit niya yan. Hindi mali naman po yan. No? Hindi naman kami dapat humangga sa ganun, hindi ba? Ako, kahit kailan, hindi ko naman itatanghal ang sarili ko na ako ba, kahit kailan sasabihin kong napakagaling kong abogado. Hindi naman ako magaling na abogado. Pero kahit kailan na hindi ko sasabihin sa kapwa ako abogado. Okay. Speaking of Justice Carpio, matutuloy po ba yung debate ninyo? Sana, kasi isa lang naman ang aking pakiusap. Siguro, yung nasabi ko kasi friendly debate, wag na lang friendly debate. Ano na lang, yung parang pre-willing discussion na lang, hindi ba? Yung para lang walang limit. Lahat kamukha ng pinag-uusapan natin ngayon. Ang dami nating napag-usapan. At ako ngayon ay lalong nagpapasalamat sa nabigyan mo ko ng ganitong kahabang panahon. At Hindi na po kayo galit sa akin kasi ang lutong ng pagkakabanggit ninyo sa pangalan ko. Paano ko ba nabanggit? Alam mo, hindi ko na maalala na nabanggit ko yung pag kinagat ko po parang crackers, madidinig ko yung pangalan ko kung crackers yung pangalan ko joke lang po yan. Okay. Kasi alam mo, pero yung show mo, Christian, facts first. Yun ang gusto ko. Dahil sa alam mo, sa lahat ng pagkakataon ay iuuna natin talaga ang katotohanan. Kaya gusto ko yung yung show mo. Ayan. Sige, Senator, may konting tanong na lang po ako, no? I hope you don't mind. Related issue involving you po, no? Hindi mo pala related. An issue involving you as well. Dito pong issue ng SOSE. Okay? I'm sure you're aware, no? Doon po sa sinabi ng sige, bahala ka lang rin dyan. Okay. Yung depensa po ninyo dito, tama po ba? Siguro, Christian, kasi nasa yan eh. Sir, para lang kasi binanggit ni George Garcia yung inyong depensa. Okay, ang issue po dito sa mga viewers natin ganito, no? Sa statement of contribution expenditures ng 2025 elections ni Senator Marcoleta, ang kanyang dineklara 139.9 million ang kanyang nagastos, pero zero donations. Pero yung salin po ninyo, nasa 52 million, I understand. So naturally, nagtanong yung mga tao, saan kinuha? Okay. Ang sabi ninyo, zero donation. Pero nakiusap, di ba, sabi nyo, yung mga kaibigan ninyo na wag silang banggitin publicly. Tama po ba ang depensa ninyo sa COMELEC ay nakuha niyo yung contribution before you were formally declared as a candidate? Ganito, Christian, kasi nag-submit ako ng
position paper sa kanila sapagkat pinadalhan ako ng show cause order. Gusto ko muna na huwag nating pag-usapan ito sapagkat dapat matapos muna sa kanilang sa kanilang level. Uy, ang galing! Para sa ganoon ay wala naman Wag sila. daw pag-usapan. Gusto Agoy! kong ipakiusap sa iyo. Ayun yung pag-usapan to kasi maganda sana ito, no? Para maipagtanggol ninyo inyong sarili. Hindi, pinagtanggol ko na yung sarili ko sa harap ng COMELEC at gusto kong matapos muna doon. Pagkatapos, saka na natin pag-usapan. Pero pwede po ba yun na tumanggap ng donasyon bago yung actual na pagiging kandidato? Nandun Pwede. ang mga pinahayag ko sa COMELEC sa magitan ng aking position paper. Kaya alam ko, ang COMELEC ay gagampanan naman niya yung tungkulin niya para pagpasyahan yung aking isinabit na paliwanag sa kanila. Okay. Okay lang po ba kung makausap po kayo muli regarding that in the future? Ending Okay na lang to, po ba? ending na. Ako nga sana makikipag-usap sana sa iyo na wag naman ito yung huli. Opo. Isang malaking karangalan po. Pinagbigyan mo naman ako at ako naman siguro ay hihiling muli kung kailan naman at kung may panahon ay Okay na mga kapsat, okay na. Salamat Christian, no? Sana wag mo naman i-copyright si Maestro, no? Niliitan ko na para siguradong hindi ma-detect ni YouTube. Diyos ko po, Lord Rudy. Nako po. Actually, kay Marcoleta pa lang yan. Wala pa tayo kay Kaufman. Naka 47 minutes. Ako, mag-isang oras tayo dito sa main topic na to, ha? Sige na natin to. Okay, mga kapsat, yan po. Bakit tayo nagka-countdown? Background music? Sorry naman. Ayan. Ayan. Sige, punta na natin to. Yung first ni Maestro.